administrasyon na ito sinungaling. Sorry. Sorry po, mali po ang nabanggit ko. Hindi pala sinungaling itong administrasyon na ito. Hindi, sorry po, hindi po kayo sinungaling. Sorry. From the bottom of my heart, sinasabi kong ang bangag na administrasyon na hindi po sinungaling. Hindi lang kayo nagsasabi ng totoo. Sobra na itong pangwawalang hiya ng administrasyon na ito sa atin eh. Sinasampal ka na, tinatadyakan ka na, pagulong-gulong ka na, may sipa ka pa. Payag kayo doon? Hanggang, Sus Mariusep, ganyan ho kawalang hiya ang ating gobyerno ngayon. Di ba ga? Tayo ho ay alipin ng mga banyaga. Ang ating gobyerno, alipin ho ng panyaga ang gobyerno ho natin, itong bangag na administrasyon. Nakakahiya, hindi ba ga? Kaya naman ho, wag kayong pakakampante kasi alam naman ninyo na itong administrasyon na ito sinungaling. Ang masasabi ko lang, wag kayong magpapaniwala. Ayun nga ho mga ka-update, wala ho tayong pahahabain dito sa ating intro. Kung hindi nyo ho kilala yan nasa taas, yan ho si Caroni na wala hong sinasanto mga ka-update na kahit itong malaking sindikatong gobyerno, binubunggo niya ho, isa na rin ho dito si John Vic na literal niya hong sinupalpal. Pero hindi lang si John Vic kasi itong administrasyong ito mga kabit, tinawag niya sinungaling. Ito ho'y nakakabilib mga kabit na meron pa rin talagang matatapang na mga mediacaster, broadcaster, o yung alam niyo na hindi nagpapabayad sa admin. Tingnan tulad ho nito si Caroni. Literal na binalagbag niya ho na magnanakaw, sinungaling lahat-lahat ho. Kasi ito nga mga kapdit, ito pala yung pag-uusapan natin dyan. Kaya sinupalpal niya ito si John Vic Remula. Di ba may umuugong-ugong na hong arrest warrant ito si Senator Bongo. Mukhang pinasisinungalingan lamang ho ni neto si John Vic na wala daw. Tapos ilang araw lang yan mga kapdit, ilang week, biglang susulpot ho, dadamputin din ho ito si Senator Bongo. Yan ho yung ating pinangangamba kasi bakit ginawa nga hong itong ICC, ginawa hong libangan o laruan nitong ating gobyerno kahit na wala hong jurisdiction yan sa atin. Mantagin po ninyo, meron naman tayong korte, meron tayong sariling jurisdiction, pero pilit hong iginigipit, sinisiksik dito ang Netherlands, ang ICC, katulad doon ang ginawa kay Pangulong Duterte. Yan ho yung hindi ho natin matatanggap. Di ba inuuna na ho si Senator Bato? Sino hong kasunod si Senator Bongo? Sino hong kasunod si Senator Marcoleta? Lahat ho sila ginigipit na. Hindi ho natin pwedeng payagan. Hanggat hindi ho kumikilos yung mga milyon-milyong Pilipino, hanggat hindi ho tayo nagrarally, people power mga kapatid, wala ho mangyari. Kundi tayo'y pinababayaan ho natin yung mga senador na ating binoto na damputin ng banyaga. Isa ho tayong alipin ng banyagang bansa. Yan ho yung nakakahiya. Kaya mga kapatid, hindi lang ito si Caroni ang ating pag-uusapan. Ito rin husing si Miss Maharlika, may mga matitinding pasabog at expose din ho yan diyan sa kabalbalan ng Pers Family. Kaya mga kapatid, kung bago lang ho sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na yan. Kaya mga kapatid, pasadahan na ho natin ito. AFP ang gumagawa ng disastrous act. Ang pinuno ng disaster ay yung mga bangag. Tama. Tingnan nyo. Pinapabayaan nyo magnakaw, nakawin ng flood control, then yung nakalagay sa mga core fucking values nyo, tulungan yung mga biktima ng disaster, mismo si Bangag ang gumagawa ng act ng panggugulo at pagsisira ng mga tulay, si Sandro Marcos, then ninanakaw nila yung pera ng bayan. And to what? To support the Philippine economy. Again, security and prosperity nakalagay dito. Diba it's the same thing? Oh, wala. Kung sasundan lang talaga nila yung kanilang libro dito sa AFP at saka PNP, sila ang pwede dapat palangga, mga kababayan, ang maninindigan. Right? Tali na kayo mga kababayan sa Vancouver mamaya para sa Maisog. Ay, Nathan, nandyan ka. O mamaya sa Maisog, Vancouver, meron dyan. Puntaan nyo dyan, nandyan sa Facebook post natin at sa YouTube yung information inilagay natin. Sabi ni FPT, isang sabi lang ni Rizal, lumabas kayo, for sure lalabas ang taong bayan. Huwag yun na, well, alam niyo, siyempre may mga internal talk siya na hindi natin alam. Sabi ko nga, secondary na lang kayo. Dapat ang maninindigan yung mga police at ang mga AFP, PNP. Kaya nga binasa natin di ba? Literal nating binasa to protect security. Okay? Protektahan ang seguridad. Okay.
security, ang komunidad to protect the people and secure the sovereignty. Yan. Ang core values, maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan, lahat yan pinagsasabi nila. Wala naman eh. Wala man silang ginawa. So we'll see kung anong mangyayari. So siguro taong bayan na lang talaga yung may balls, but we'll see kung hanggang kailan ito. Pero ako, hindi pa rin ako, hindi ako hopeless. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. Although sometimes stressful yung ginagawa nila, but you have to manage your feelings, your emotion, na hindi ka maapektuhan. Right? Sa kabila ng nakaka-apekto talaga yung pagnanakaw nila sa ekonomiya ninyo. Di ba? Yes. So, one day, or maybe sooner, makakatakas din kayo sa kahirapan o mapapanagot natin sila o mabibitay sila. Who knows? Kahit na sinasabi ko na huwag kayo magsimba sa mga paring chumuchup-chup, naniniwala ako na may Diyos pa rin. Nagagalaw ng baso. Di ba? Nagagalaw at matatapos din sila. Kaya natatakot yan sila sa 2028. Kaya ayaw nila mag-eleksyon. Natatakot sila sa Satanas na yung mga ninakaw nila, ipapasuka sa kanila. Alam niyo sa nangyayari? Sa kabila ng ginawa ng mga Duterte. Sabi ko nga dapat pala nagnakaw na lang yung mga Duterte, ano? Para may magamit sila para sa, labanan sa gorguran man kung gorguran. Minsan naisip ko yun eh. Actually kanina, may nakausap ako. Ba't kasi hindi to si Pangulong Duterte, kumbaga, for good, not nagnakaw para sa katulad ng ginagawa. Sana nagnakaw na lang sila. Mag-agree kayo dito. Nagnakaw na lang sana si PRRD ng pondo para panglaban sa mga bangag. Kasi yung pondong hindi para mapunta sa sarili niya, kundi to protect the Filipino people. You know what I mean? Kumbaga mayroong budget na inilaan, pera nyo yun, na let's say for example, certain billions of pesos, na itong pondo na ito na nakatago lang, na the moment, nga tulad ng ginagawa ng mga bangag, ay gagamitin para i-counter lahat yung mga kaputahan nila. Kasi, napipigilan mo yung pagnanakaw nila eh. Yung ng mga maleta na yan eh, di ba? So, wishful thinking ko lang naman yun. Wishful thinking ko lang naman na parang Robin Hood nga, di ba? Na mayroon kang parang dito, contingency fund. Right? Contingency fund, na itong contingency fund na ito para dito sa Pilipino. Hindi para gastusin. Okay? Kung hindi, para sa mga demonyo. Gagastusin mo lang yung perang yun, panglaban sa mga demonyo. Right, Jessica? Kaya pag ako naging presidente, meron tayong contingency fund. Alam nyo na. Hindi ko yun nanakawin. Contingency fund natin yun. Para pag may demonyo, alam nyo na kung na may kalalagyan sila. Right? Ayan na naman tayo. Ngayon hindi ako maging presidente. Diba? Mga wishful thinking. Mga pangarap lang naman, mga panaginip lang natin. Kapag mga kwentong nalasing ka lang sa kape. Anyway, mga kababayan. Yung haba natin. Nag-enjoy ako sa chika, ha? Sige pa. Sabi ni Spare Lazaro, hopefully para magka-people pa. Imagine ninyo, hindi ako nagtatagal ng one hour, pero mahaba tayo ngayon. Mukhang nag-enjoy tayo sa chikahan natin. Any more question? May 10 minutes pa tayo. May mga tanong pa ba kayo? Kasi ang issue natin is corruption. Yung sintanong nyo ka na as, babaguhin nila konstitusyon. Para hindi na sila makaalis. May isa pang troll. Sabi ni Carmen Sita, ba'y naniniwala pa ba sa luka-luka? Sino ba sinasabi mo luka-luka? Ako ba yung sinasabi mo? Troll ba to si Carmen Sita? Kasi gugurgurin na natin. Diba? Kung di ka naniniwala sa akin, Carmen, Aling Carmen, I don't know, hindi ko pa alam kung ano ibig niya sabihin. Kung sino man luka-luka, si Clarissa Taratara, okay? Kung di ka naniniwala sa akin, get a life. Ang away tayo today palangga. Si Russell, ito naman to si Russell, sex life, para naman naiba tayo. About sex life, syempre masarap. Huwag din sex life. Okay, wala naman kayo matututunan sa akin kapag sex life na pag-uusapan natin. Mas magaling naman kayo dyan. Naku,
Ito talaga, si Russell. Hindi naman na kailangan pa ng sex education. Sa panahon na yun, digital na. Pwede ka na mag-Google kung anong gusto mong position or what. Kung ano yung nakakapag-arouse sa'yo. O, di ba? Huwag natin yun. Ay, Aling Carmen, lumayas ka dito, sabi ni Sarah. Hindi na nagsasalta si Aling Carmen. Hayaan mo na si Aling Carmen. Pag nagsalta uli siya, tsaka natin siya gurgurin. Aling Carmen, magsalta ka uli para magurgur ka. Bibigyan natin siya ng benefit of the doubt. Bigyan natin si Aling Carmen ng chance. Okay? Tuloy na yung ibang channel mo, madam. Oo, 3 yung channel ko. Maharlika. No, 4. Maharlika Boljakan, Maharlika Travel Network, more on travel lang yun. Maharlika Travel News, and Maharlika Network. Dami kong buhay, ano? Kasi di ba ginugurgur tayo? Ginurgur yung dalawang yung Facebook natin. Basta tayong patahimikin ng mga bangag. O, Carmen. Aling Carmen, ako. Pero wag mo natin awayin si Aling Carmen. Baka naman hindi ako yung sasabi niyan, loka-loka. Alam mo, Aling Carmen, di ba? Masarap magluka-lukahan sa totoo lang. Siguro kung boring yung buhay mo, 'di ba? Sabi ni Russell about sa cases mo na lang sa US. To dismissed. I cannot talk about the case, pero alam niyo 'yun, 2 dismissed na. Oh, 2 na lang ang nilalaban natin. 'Di ba? Palaban ng lola ninyo. Oh, si Barkadahan, oh. Oh, ano pa mga tanong? You still have 5 minutes to ask question. Sabi ni Ayan Andres. O, Ayan, Iyana. Okay, whatever. Alam niyo po, madam, kayo po ang happy pill ko. Tawang-tawa ako pag nagkukwento kayo ng about life. Anong gusto mo? Sige, kwento. Magtanong kayo about life. Mga life experience. Oo, wag lang yung mga love life. Yeah, wag lang yung mga life experience lang. Bea Cervantes, nako, wag si Senator Marcolta, malilintikan sila sa INC. Ayun na nga, palangga. Pag boring ang buhay nila nang iinis yan, sabi niyo. Hindi man ako naiinis, palangga. Ako pa ba? kung meron ditong huli maiinis, ako yun. Wala, hindi naman ako naiinis sa mga comment nila, di ba? Akala nila maapektuhan tayo dyan. Hindi naman ako pikon. Di ba? Namubus ka din ako eh. Kung sanay ka mambuska, dapat hindi ka pikon, right? Basta about politics, about life lang natin. I can talk about yung sitwasyon natin sa Pilipinas, about buhay, wag lang yung mga nonsense. Okay? Wala na si Aling Carmen. Hayaan nyo na, wag nating awayin si Aling Carmen, baka magbagong buhay. Aling Carmen, magbagong buhay ka na, ikaw naman palangga. Hindi mo ba nakikita ang buhay niya sa Pilipinas? Sige nga, buksan mo yung isipan mo. Wala na si Aling Carmen, wag yun ang awayin. Ask ko lang po kung nakikita niyo pa ba sa panaginip si Zaldi ko. Sabi ni Chloe Pearl, oo. Yes. Sabi ni Ron, mag-cooking content ka na, ma'am. Mag-live selling na lang muna tayo. Live selling. Lahat gagawin natin yan. Uy, ano na. Father's Day na. Actually, magba-barbecue kami. Dapat lalabas kami, pero mahal eh. Mahal yung mga pagkain sa labas. Tsaka nakakataba. Ang joba ko na. So, ang barbecue nakakataba din. So, nagbabad na ako ng barbecue. Nakagawa na ako ng panglumpia ko. O, di ba? Kala nyo ha. Ulirang ina. So, ano ba gagawin ko? Kasi nakakatamad na rin kumain. Lalo na pag jumujoba ka na. O, konti lang siguro barbecue lang gagawin namin. Walang masyadong special. Kaya kayo dyan sa Pilipinas, ito advice ko sa inyo. Baka kayo ito. Okay? Sa Pilipinas kasi uso yung ang dami yung handa para magpatalbugan kayo sa kapitbahay. Pag nag-birthday yung anak ninyo, huwag na kayo mang-imbita. Pamilya nyo na lang. Kasi imbitahin nyo pa yung mga kamag-anak nyo, lahat. Tapos pag uwi nun, sisiraan lang kayo ng mga yun. Totoo yun. Siguro dahil ako nasanay ako, nagkaroon lang ako ng bisita talaga. Sige, let's talk about life. Like yung first birthday ng anak. Mga first birthdays, yun mga special yun. First birthday, 7th birthday.
'Di ba? Hindi naman bongga, yung mga inibita ko lang kaklase, kaibigan ng anak ko, family, gano'n lang. Pero 'pag second, third, fourth birthday, fifth birthday, sixth birthday, maintindihan mo yung first, seven, 'di ba, or 18th birthday, 'yan yung mga ganyan, eh, yung mga ganyang, pabonggaan. Pero yung mga simpleng birthday, 'wag na, simple lang, dalawang putahe lang, okey na yun. 'Wag na kayong mangutang, lalo yung mga OFW, birthday na ganito, graduation, hindi niyo kailangan maghanda, wala kayong obligasyon para maghanda at pakainin yung mga kapitbahay ninyo, right? Buong pamilya lang, kayo lang nanay, tatay, magkakapatid. O kung gusto niyo lumabas kayo, kumain kayo sa labas, magsimba doon sa matinong pare, wag doon sa chop-chop na pare, gano'n lang. Ako, kahit dito, kahit dito sa Amerika na kung tutuusin I can afford to pay na ng bonggang-bonggang birthday, pero sabi ko, ayoko na kasi mga putang-inang 'to, sisiraan ka lang nito pagtalikod mo. 'Di ba? Ang to, iimbitahin mo, pakakainin mo, pagtalikod mo sisirain ka pa. May mga gano'n, eh, oh. Wala na Sarah, hayaan mo na lang si Carmen, kaluluoy man, kawawa man si Carmen, hayaan mo na si Carmen. Carmen ano, 'di wala na si Carmen, nakikinig lang 'yan sa akin. Baka hindi naman ako yung sinabihan niyang loka-loka, baka si Lisa naman. Sorry naman Carmen, kung hindi ako yung sinabihan mo, patawarin mo ako. Pero kung ako, tama na 'yan, tahimik ka na lang. I-clear mo yung sarili mo kung ako yun, kung ako yung sinabihan mo o si Liza Tanas. Sabi ni Russell, aesthetics hindi mawawala ang mga inggitera sa pamilya. Hindi talaga mawawala yun. Right? Miss Marlica, kumusta na si Suso Bells? Sabi ni Roland, di siyempre, nagpapalapa pa rin ng suso. Diba? Hindi ko naman alam, hindi ko siya nakikita. Pero, sa tingin ko lang, yung suso niya, pinapalapa niya pa rin. Ano ba ang role nung nagpagawa ka ng malaking suso? Diba? Para ma-attract mo yung mga lalaki. O sige nga, bakit ang isang babae nagpaparetoke at gusto niya madagdagan yung suso niya? Anong sagot? Number 1, kung wala siyang suso, gusto niyang may makapansin sa kanyang boylet para pag nasaan yung kanyang suso bells. Diba? Number 2, para pag pinagnasaan siya ng boylet, maliligayahan siya dun sa kanyang silicone gel. Diba? Sabi ni Russell, anong advice mo sa kabataan? What aspect palangga? Can you be specific? Ang dami kong pwedeng i-advise eh. Sa mga kabataan, kung narinig ko ng mga bata, sa experience ko, huwag magpabulag sa mga material na bagay. Huwag makipagtsuktsakan ng maaga, ng walang protection, baka magka-AIDA katulad ng mga bangag. Totoo to yung mga anak nyo, pagsabihan nyo. Ngayon, siguro naman, sabihan nyo na yung mga anak nyo, yung alam nyo yung mga active yung mga anak ninyo, lagi nyo palalahanan. Kausapin nyo kasi tayo, yung culture natin, medyo, parang hindi open, anak, alam ko, chumutsuba-chuchu ka, kahit hindi mo sabihin sa akin yan, protect yourself, huwag kang magpabuntis. Di ba? Sabi ni Philippine Showbiz, ano ang comment mo kay Renico? Di boba, mga kaliwa, nag-iinarte, walang alam. Dapat nga yan, mga binijita yan mamaya. Yung nadigitahin lahat yan, mga traidor sa bayan yan. Okay? Sabi ni Barkadan, tama kami din dito, kanya-kanya lang din pag may occasion sa family. Yes. Ano pa mga advice? Sabi ni Ninya, ano pong advice nyo kay Senator Bongo pag lumabas yung warrant of arrest? Di follow the leader, follow nyo si Bato, huwag siya magpahuli. Di ba? Huwag siya magpapahuli, Senator Bongo, huwag ka magpapahuli sa mga hayop na yan. NPA tunog lata, corn beef. Na nga, Philippine Showbiz. Haba naman ang vlog mo palangga. Philippines.showbiz, the adult. Pwede ba isa na lang, one word, para madaling matandaan?
Okay, sige nga, kasi yung mga artista, sige, mag-comment kayo. I think I still have time. Habaan pa natin. Iba nga, 5 hours, di ba? Ako, 2 hours, payat lang yun, no? Okay, question. Si Sarah natawa sa akin. Magtago ka muna, Senator Bongo, huwag ka pa huhuli. Ano sabi? Madam, sabi niyan. Ask ko lang po, ano po ang comment nyo kay Ogie Diaz? Nag-unsubscribe na po ako sa kanya, parang bangag, support na. Ano ba sabi niya? Hindi ko alam, hindi ko siya pinapalo eh. Sabi mo dyan kung anong sinabi niya para makapag-comment ako. Dali. Mahilig kasi mag-swimming ang mga lalaki. Gusto nila malunod sa susubels. Sabi ni Zorro, can I ask you, kayong mga lalaki, pag hindi masyado malaki yung susubels ng jowa nyo, naliligayaan ba kayo? O naghanap kayo ng susubels na nakakalunod? Zorro. Ikaw natatanungin ko. Ikaw ang nag-comment dyan eh. Ano, gusto mo maliit o malaki? Okay, bago yan. Okay, Jo. Okay, yan si Jo pupunta na ng church. Pray mo kami ni Spoke Sari. Siguraduhin mo lang, Jo, matino yung pare na sisimbahan mo ah. Okay, you take care. Si Ogie Diaz daw binabasa si Cayetano. Ano mang expect mo dyan kay Babalu? Kay yak mo kay Ogie Diaz? Ano ba ang sinabi niya? Kita mo, dating makaleni, di ba? Dilunok kain suka sila. So, na-expect mo to, ibig sabihin, yung mga ganyang katulad yung ni Ogie Diaz, hindi siya para sa Pilipino. Para lang siya kung sino yung nakadikit sila, di ba? Kung sino lang napapakinabangan nila, di ba? Ang pangit niya. Huwag na kayo makinig doon. Basta mga nget pa, huwag na kayo makinig. Ano, may sumagot na ba? Malaki o maliit? Depende sa performance. Sabi ni Philippines, malaki o maliit. Depende sa performance. Oo nga. Dapat performance level. I think yun. Sabi ni Ian, para sa akin po, mas lamang ang pagmamahal ko kaysa sa last ko sa girlfriend ko. Maliit man o malaki. Susubels niya. Malaga, mahal ko siya. Oo, totoo naman yun eh. I think totoo yun. At saka kayo may mga asawa na, hindi porket tumaba na yung mga jowa ninyo, maghahanap na kayo ng payat. Dati rin naman kaming payat. Dati din naman kaming payat, tumaba lang ng konti. 'Di ba? Ang importante, masarap pa rin. Right? Huwag na kayo maghanap ng mga payat. Doon kayo, dito lang kayo sa amin. Huwag kayo umalis. Kasi balikan natin yung mga nakaraan. At pareho lang naman kapayan eh. Nasa performance lang yan. Ay, nako. Palangiging narinig ka ng asawa ko, magba-barbecue na rin daw siya. Sabi ni Jessica Cantor, enjoy your barbecuing. Mamaya bibili ako ng uling. Bibili ng uling or gas. Anong pangalan ng husband mo, Jessica? Anything more than a mouthful is a waste. More than a mouthful is a waste, madam, sabi ni Hugo Ugay. Sabi niya Ron, may interview daw si Matibag sa show ni Boy Abunda. Panoorin ba or not? Huwag mo na panoorin, wala namang kwenta. Kasi ako talaga, hindi ako ang ginagawa ko, ito ang technique ko. Pag hindi ko, like si Bangag, hindi ko pinapanood yan eh. Alam mo ginagawa ko, binabasa ko lang yung article. Yung may mga clip lang. Pero yung pagtsatsagaan ko siya, hindi, yung mga clippings lang, yung mga maliliit, yung mga video, mga snippets, ika nga, yun. Okay, yun lang yung mga binabasa ko. Pero magsasyaga ako ng 20, 30 minutes, 10, 15 minutes. Hindi ako makatagal, di ba? Kaya nga buti nga si Carmen, batiin natin si Carmen, nakatagal siya. Carmen, andyan ka pa palangga? Okay, andyan pa ba si Carmen? Carmen. Ganda pa naman ng pangalan mo. Carmelita, si Carmen. Okay. Si June. Hi, June and Jessica Cantor. Enjoy your barbecue, June. Ayan. Enjoy your barbecue later. Sarapan mo, you put lemongrass, tanglad. Yan ang masarap na barbecue. Diba? Chicken man yan o pork. Nako, the best yan. Alright?
Sabi ni Jupeta Evangeline, tama ka Madam Maharlika, sila na ang favor doon sa nakakadikit sa mga artista. Oo nga. Alam niyo kung ako lang nakita nyo, sa dami ko mga nakilalang politiko at mga artista, pwede naman ako magpa-social climbing lang o didikit lang sa kanila or kay Lisa Tanas na lang eh. At magkapera na lang. But again, I chose the right thing. Right? Sino dito ang mga taga-Amerika, Europa at Asia na gusto sumama sa cruise tour? Okay? Kasi may darating na cruise tour. Message niyo ako dito palangga. Oh, kung gusto, kung kaya niyo lang, kung if you can afford. 'Di ba? Ayan oh. Yung gusto lang yung mga galit na yung mga nagre-retired na, nag-enjoy life na lang, message me maharlika@protonmail.com. Yan, sa mga gustong sumama kasi may mga gustong mag-tour. Ano, sino pa? Sabi ni Christine de Mesa, Madam, kasalanan ni Kikoy Matching, ang pagpasa ng batas sa minor age. Ang daming kabataan ngayon ang gumagawa ng krimen. Kaya nga, yes, nabansin natin yan, di ba? So, yeah, kaya mga bata, ginagamit sa pagnanakaw, akyat bahay gang, mga ganyan. Sabi ni Pamela, same here, palangga, di ko matagal ang panahon. Ako, ganun kasi yung personality ko. Whether vloggers ka man o politiko artista, pag hindi kita gusto, hindi kita panonoorin. Bakit kita papanoorin? Hindi nga kita gusto eh. Oh, 'di ba? Para ko lang tino-torture yung sarili ko, para naglalangit-ngit yung bunga, yung boses mo, 'di ba? Oh. Naka-marinate na raw, sabi ni Barkadahan, yung meat niya. Wow! Sana magkapit-bahay tayo, makikain ako sa inyo. Alam niyo ba na nung bago ako sa Amerika, hindi naman ako nakikain, tinatawagan naman. Bayad nila yun sa ano? Bayad nila sa akin yun sa kwento ko. Sa mga pagpapatawa ko, bayad nila pagkain. Oo, lagi may nag-i-invite sa akin. Pero ngayon, tatakot na sila mag-invite sa akin. Baka daw, makasama sila magurgur. Mga duwag, no? Mga duwag yung mga yun, ah. Ay, showbiz. Si Casey nandito, si Rebecca nandito. Okay? Si Barkadahan. Ay, papalang kasama ka na, mag-email ka. Okay? Sabi ni Ian, si Madam, ask ko lang po kung si Mokmok ba ay DDS pa rin. Ano ba sinabi niya? Kasi hindi ko siya pina-follow. Siyempre ginamit lang naman si PRRD para sumikat sila noon at nagkapera, di ba? Oh, alam naman natin yung ginamit ang pangalan ni PRRD, kaya nga na-appoint yun eh. Oh, na wala namang alam. Hindi ko alam kung ano sinabi niya eh. Kasi hindi ko naman siya pina-follow, hindi ko na siya pinapanood. So I can't comment. Ano yung double meaning, Ian? I-comment mo dyan para makapagsalita ako. Alright? What else? Ano pa? Huwag na tayo titigil. Okay, dito lang ako sa inyo. Maliit yung susobels, Miss Marlica, kapag malaki at nagkaedad na, bumabagsak like law of gravity, sabi ni Roland. Lahat naman. Pero in fairness, yung sa akin, kaya lang, ang sa akin, buong buo pa rin. Lahat naman ng babae, dumadaan sa ganun. Lahat tayo, lalaw-law yan. Lalo pag tumanda ka na, Diyos ko, napaka-immortal. Saan lang, palagyan mo ng silicone gel yan. Pag 80 na ako, yung suso ko, magano na yung suso. Pag 80 ka na, normal lang yun palangga. And that's process of aging. Proseso yan ng pagiging tao, unless na alien ka, di ba? Don't worry about the susulawlaw. Okay? Wag lang yung susubal si Lisa Tanas. Oh, kumusta na kaya si susubal si Browner, sabi ni Russell. Sabi ni Nina, ano po ang comment nyo sa all out ni Martin Romualdez attack video ni Mabanta? Okay, Master Planner, no touch daw siya kay BBM and Sara. Ayun na nga. Wala si Mabanta, siyempre pinoprotektan niya si Bangag. Natatakot din si Mabanta. Dating dating media operator si Mabanta. Kasi kung gusto talaga ni Mabanta na I don't know, kasi I don't watch them. Okay? So, yung latest hindi ko rin napanood yun kasi ganun ako eh. Okay?
At least kung, may nagbigay pala sa akin ng transcript ng script niya, pero hindi ko pa, script, yeah. Transcript ng vlog niya, pero hindi ko pa rin nababasa. So, nagbigay sa akin, thank you, kasi alam niya, hindi ko talaga pinapanood. So, kung if you're really, kung vlogger ka o may page ka, you're fighting for what is right, willing mong isa lang alang yung reputation mo, dignidad mo, buhay mo, kung para ka sa bayan. Hindi ka pwede selective. Hindi pwedeng si Martin Romualdez lang ang titirahin niya, si Bangag ay hindi niya titirahin. Yun yung puno ng pagnanakaw eh. Hindi niya pwedeng si Martin Romualdez lang, tapos si Tita Lisa niya, at saka si Tito Bongbong niya, ay isi-spare niya, at saka si Cousin Sandro niya, o whatever ang tawag niya. Right? Hindi ka pwedeng makipaglaban na selective ka. Meaning, you are not fighting for what is right. You are not fighting for your country. You are fighting for the maletas or for the money. Right? Kung nakikipaglaban ka, ganun yun. Anyway, ano ba sinabi niya? Ano ba sinabi niya bago ako mag-react? React tayo ng react dito eh. Okay, ang suso pag malaki kung matanda pwede nang gawing tuwalya. Sabi niya, grabe na ka naman, Rufo. Hindi naman siguro lahat ng suso. Hindi, pero in fairness, marami ako, may mga clients kami na 90 na. Maayos pa rin yung suso bells nila. Hindi na nga lang yung sobrang tayong-tayo na gano'n. Kapag ako, ito yung susubels mo nung bata ka, okay, kung ganito yung susubels mo, pag tumatanda ka parang medyo mahihain na ng konti, gumaganyan. Nahiya na ng konti, di ba? Kuluntoy na ang susubels ni Butod. Ay, oo naman, pati kipay niya. Laylay na ang susubels si Satanas. Naku, alam na natin yun. Nakita nyo na yun, di ba? Yung nakabukaka siya, merong lumabas na, galing kay Daryl Yap yun eh. Yung nakabukaka si Satanas, galing sa kay Daryl Yap yun. Video nga yun, hanggang ngayon, hindi pa nare-release. Kumusta naman daw yung bully ni BBM? Sabi ni Showbiz, talagang gusto niyo mga ganong usapan, ano? Jutas pa rin, di ba? Ina-aida na. Sana bumalik ulit dito sa amin sa Melbourne. This time, I take you around. Araya, mag-camp tayo and tour around Australia, sabi ni Barkadahan. Oh yeah, why not? I'll let you know palangga pag nakabalik tayo dyan, ha? Pabalik din ako dyan. Kaya, di nyo kami na-meet ni BP? Oh, saan ka banda? Oo nga, nang saya-saya kaya namin nun sa Australia, grabe. As in, doon ko nakita si VP Sara na lahat ng tao, inubos niya, tinapos niya, nagpicture siya, nakipagngitian siya. Ganon si Inday Sara. Kaya sa isa, dalawa, 1, 2, 3, maraming beses ko na nakita si Inday Sara. Alam mo, sa totoo lang, nung hindi ko pa nakilala si Inday Sara, eto kwento ko to Siguro nagka-follow kayo. Kasi Duterte, PRRD lang talaga ako dahil di ba bangag supporter nga ako. Hindi ko pa feel noon si Inday na parang, kasi unang-una, nung time na kasi noon, ano siya mayor. So, wala siya talaga sa national. Kaya, syempre, more on national lang issue ko, presidente. Hinayaan ko lang sila. Basta alam ko, dyan lang si Inday, ganyan-ganyan. Pero hindi talaga ako parang lukang-luka sa kanya na, Inday Sara, okay lang yan. Anak ni PRRD. Noon yun. Nung mayor siya, tsaka hindi naman ako updated kung talagang ano yung ginagawa niya. Dahil nga, national issue yung sa akin Di ba, yung mga binabugbog natin dati sa social media. Pero nung nakalala ko si Inday Sara, unang-una, mafe-feel mo kaagad yung heart niya. Para yung kabog-kabog ng dibdib niya, yung pagiging tao niya, pagiging down to earth niya, mararamdaman mo To be honest with you, kay Bangag, hindi ko naramdaman yan. Si Lisa Tanas, super friendly. Akala mo super friendly. Pero yung pala, gagamitin ka lang. Pero si Inday Sara, hindi siya plastic, hindi kanya ipiplease. Na parang akala na magbait-baitan siya. What you see is what you get. Okay? Noong una ko nakita siya, di ba sa Hague? I miss that moment. I love you, BP. Di ba? Naka-purple ako. Yung moment na yan na ang daming tao, nakapila ako, may mga nagpapipicture. Kasi I'm not the type of person na vlogger ako, sikat ako. Wala ako kasing ganun Dumadaan ako sa proseso. Nagtanong ako, nung nagtatanong ako na nakilala ko,
Yun lang, nakalala ko ng tao, pero pumila ako nun nung magpa-picture ako kay Inday Sara. Naramdaman ko yung pagiging genuine ba niya, yung pagiging organic niya. Tapos pangalawang kita, yun, doon pa rin sa event. Pero ang pinaka-memorable ko sa kanya, yung birthday niya. Yung pinigil kami na shinut off kami ni Spoke Sari na magbangag-bangag. Remember that last year? Yung nasa loob kami ng tent. Okay? Na siya talaga ang personal na nag-invite sa akin doon sa lunch niya doon sa Hague. Ako naman, dahil nga, ang dami doon, may, bala pa kami, mga eksena, may mga book signing pa kami ni Attorney Vic that time. Doon ko talaga na-appreciate si Inday Sara. Sabi niya, I don't know kung nakwento ko to sa inyo. Daming tao, daming gustong sumipsip eh. Ako, hindi naman ako nagsisipsip. Hindi ko nga alam ng time na yun na mayroon parang pa-lunch. Ako kasi nakukontento ako sa gano'n na mas nasuportahan ko yung taong to. After that event, akala ko magpa-part ways na tayo. Kasi, syempre, I'm not that type of person na parang kailangan kasama ako sa celebration ni Inday Sara. Dapat kasi, yun ang supporter niya ako. Hindi kasi ako ganun. May kanya-kanya kaming buhay after the party. Bonus na lang yun kung iimbitahan ka niya. Di ba? Bonus na lang yun. Pero hindi talaga ako nag-expect na pupunta ako sa event na kailangan, dahil ako ay maharlika, dapat kasali ako sa lahat ng mga ganap niya. Of course not. Pero nung time na yun, nung nasa ano kami, may mga naririnig na ako na may magpapakain, ganyan-ganyan. Ako hindi ako nag-expect kasi nag-enjoy ako sa mga tao. Kilala niyo ako. Shout out dyan sa mga taga-Europe. 'Di ba? Kilala niyo ako na taga-pinupuntahan ko yung mga palangga ko sa Europe. More on sa mga grupo talaga ako sa community, nakipag-chikana ako. Kasi daldalera nga ako, 'di ba? Sabi ni Carmen. Carmen, andiyan ka pa ba? Sabi ni Inday, Ma'am, sabi niya, 'di ba, mahilig yan. Sabi niya, Ma'am, may ano tayo, may dinner, may lunch tayo sa ganito. May sinabing restaurant. Tapos sabi ko, oh, sige VP, sabi ko na gano'n, I'll see you there. Sabi niya, iti-text na lang, tinext sa akin, yung pangalan ng restaurant. Tapos later on, nagkaroon ng changes. Doon na nga, kalimutan ko na nga yung restaurant eh, di ba? Nandun, dami mga Pilipino. Doon pa lang. Tapos ako, abala pa rin ako sa mga book signing, abala ako sa pag-chika boom boom. Parang nakalimutan ko na. Alam ko na mayroong birthday party si Inday. Itong mga kasama ko, palangga. Di ba? Nasaan ka na? Tara na, ganyan-ganyan. May birthday doon. Sabi ko, tatapusin ko lang to mga eksenang ito. Kaya nung dumating ako doon sa birthday party, which is nag-viral na yung video na yan, sabi ni Inday Sara, Ma'am, saan ka galing? Saan ka? Bakit ngayon ka lang? Totoo to. Andyan si Spoke Sari, okay, nauna na nga. Alam mo si Spoke Sari. Pero kasi ako, ang dami ko pang mga chinika-chika ng mga kababayan natin. Madaldal nga ako eh, di ba? Madaldal, ganyan-ganyan. Sabi ni Inday, ando doon si Amy, di ba? Ando doon yung burwa umalis nung dumating ako. Kasi binolja ko. Sabi ni Inday, Ma'am, sabi niya ng ganun, bakit ngayon ka lang? Tapos na sila. Actually, nakapag-blow na ng candle, nag-cake na sila, tapos na halos paalis na sila, dumating kami. So, ano yung ibig kong sabihin? Hindi ako kiss ass. Hindi ako atata. Dapat present ako sa lahat ng bagay. Kasi hindi naman yun yung pinunta ko. But again, bonus na lang yun na maimbitahan ka. And thank you for that. Diba? Sayang nga, na-miss ko yung pag-blow ng pagkain nila ng cake. Di na ako nakakain ng cake dahil nahuli na ako. Then what else? Yun, mga ganong chika. Ano pa? Kaya naramdaman ko. Kaya sabi ko, noon si Inday, nung hindi ko pa nakilala, ay nako, sabi ko ng ganon. Saka kahit PRRD lang talaga ako. Ganyan-ganyan. Kasi national yun eh. Diba? Ano pang sinasabi ko nga sa inyo noon? Ayaw ko pa nga tumakbo si Inday Sara noon ng president kasi gusto ko nga si Bangag, di ba? Alam niyo yun. Sabi ko, bata pa naman si Inday Sara. Di ba, Zorro, alam mo yan? Bata pa naman si Inday Sara, after na lang niya si Bangag. Pero mali tayo. Dapat si Inday pala ang tumakbo. Nung nakita natin, naramdaman ko naman, nakita ko si Bangag ilang beses. Oh, nakita ko na si Inday ng ilang beses. Mararamdaman mo kung sino yung tao sa kanila. At maramdaman mo kung ano yung ginawa nila pareho. Ano ba ginawa ni Bangag ngayon? Okay? Mary Lawan. Pa-shoutout mother from Saudi. Mary Lawan, how are you from Saudi Arabia? How are you guys? Right?
Oh, so yun ang mga chika boom boom. Pero naramdaman ko si Inday Sara, sabi ko, ay, iba to. Iba tong babaeng ito. Nakita ko siya sa Australia, sabi ko, hindi napapagod. Samantalang si Bangag, pag nag-shake hands, iniiwasan kayo, di ba? Napansin niyo si Bangag. Para nandidiri sa inyo noon. Pero si Inday Sara, lahat ang tatapusin niya. Actually, ako yung nag-aalala sa kanya. Ako nag-aalala sa kanya sa sahig. Sa Australia, ilan lang naman yung security niya. Kaya ako nagsisecurity na rin ako. Nagmamasid na rin ako kasi baka may mga loko-loko babikang hablutin si Inday. Ay, tutumbak ko talaga. Baka maunahan ko pa si Kateki. Baka maunahan ko pa itumba yung hahablot sa kanya. Kasi marami mga siraulo pa minsan-minsan. You know? Yun lang. Na-miss ko yung... Oy, I miss you guys sa Europe. Na-miss ko yung Hague. Hmm. Sabi ni Russell Lee, Satanas down to earth. Sana mag-down na talaga siya. Below. 7 feet below the earth. Like Russell? Yeah. Visit yan si Lisa. Hoy, naka 2 hours na tayo mga girls. O, any more question about kay Inday? Napaka, niya, accommodating, humble talaga si Inday Sara. Pero alam ko, ako, alam ko sa mga may attitude si Sara na katulad ko. Ayoko na lang sabihin. Alam mo kasi pag yung may mababasa ka, meron ako nababasa kay Inday na may na siyang attitude na similar na hindi nyo alam yung attitude na yon. Ako lang ang nakakaalam nun. O, di ba? Wag ko nang i-booking. Mahirap na, yun ang bala namin eh. Yun ang bala namin, hindi natin i-booking yon. Grabe nga po si VP, nakamayan ng kapatid nung pumunta sa Ifugao. Sabi ni Sara, o di ba? Ako noon si Marcos Jr. gusto ko maging president kasi para i-redeem niya yung family nila pero wala eh. Sabi niya ron, kaya nga, ganun tayo, di ba? Akala natin isisoli yung mga ginto. Yung pala, alam nanakawin yung ginto. Akala natin isisoli na yung mga ninanakaw nila para paggandahin ng Pilipinas. Yung pala, nanakawin at nanakawin lalo ang kanilang, pera ng bayan. Right? Si Attorney Vic nasa Marhill, Toledo. Nandyan sa Vancouver, wala, hindi kami magkasama. Nandyan sa Vancouver ngayon. Okay? Tignan nyo dyan sa post ko sa Facebook at saka sa YouTube, andyan yung information. Attorney Vic Rodriguez, nasa Vancouver, Canada. Magkita-kits kayo. Diba? Sabi ni Barkadan, yeah, 7 feet below the earth. Si Lisa Tanas. Hindi siya down to earth. 7 feet below the earth, dapat dun siya. What else? Kung sakim lang sa kapangyarihan ng mga Duterte, hindi na si Inday, yun na nga eh, dapat naging sakim na lang sila. Sakim for good. Diba? Alam mo, minsan niisip ko, dapat pa sinabi ko kay Inday yung nakita kami. Kaya lang huli na rin ang lahat. Basta kailangan matanggal yung mga bangag. Kailangan maupo natin si Inday before 2028. Sabi ni Comic, ano tawag mo sa akin? MD Dragona. Okay yan Ang galing nung una, nagtarot trading si Windra Fortune. Kay Rene, atinista, may matandang lalaki, lumitaw. Masama ang tingin kay Rene. Eto lang nag-live about. May nagtanong kanina about kay Rene. Kailangan niya ng justice. Kailangan may managot doon. Ako talaga sa totoo lang, behind the scene, iyakin ako. Alam mo, pinapanood ko si Rene, nakakaiyak. Yung buhay pa siya, kawawa yung bata. I mean, yung pamilya lalo. Kawawa siya, hindi na nakita yung mundo. 'Di ba? Hindi niya na natupad yung pangarap niya na maging, basketball player siya na bata pa eh. It's so sad. What else? Kinalabutan ako, tumugma kayo ni Madam Winda, nagtarot siya about, ano yun? Comic, ano yung, bakit kami tumugma yung matanda? Ay, sinabi ko? Oh, really? Isat mo nga sa akin yung kanyang vlog, hindi ko siya kilala. Yung nagtarot, sige nga, panoorin ko. Yung sinabi ko, sige mo? Sige nga. Si VP Inday, she's good, but if you crossed her way, watch out. Corrected by. Sabi ni Diana kay Daman, friend pa rin ba kayo ni Sas? Kasi ang alam ko ay BFF sila ni Alpot Libag.
Okay. Hindi naman kami nag-away ni Sas. Okay? So, I consider ko pa rin siyang friend ko kasi hindi naman kami nag-away. Kami naman, hindi naman kami nag-uusap talaga ni Sas everyday. Pero kung BFF niya yung mga alpot, wala namang problema sa akin kasi hindi naman ako, I'm not the type of person na pigilan ko siya, o Sas, huwag ka dyan makipag-ibigan sa mga alpot kasi ayaw ko na sa'yo. Hindi naman ako ganun eh. Pwede naman tayo magkaibigan, kaibigan mo yung mga alpot, kanya-kanya tayo, di ba? Ganun lang yun. But never ever ako maghahanap ng kakampi. Like kung kaibigan mo ako, may kaaway ka, sabihin mo sa akin na, depende kung tarantado talaga yung kaaway mo or something na kailangan ka tandepensahan, yung inaapi ka. Yung nag-aaway lang kayo ng petty things o personal thing, kasi hindi naman ako kasali. Hindi ako makikialam. Kung magtatanong ka sa akin, pwede akong magbigay ng point of view ko, but yung pipigilan ka kung sinong aawayin mo at kung sinong hindi, Diyos ko palangga, diktador na ako niyan. Kasi may mga tao na hindi lang kayo magmamatch. When it comes to vibes, hindi naman pwede kaibigan niya, aawayin na natin siya. 'Di ba? Kahit naman kayo, kung may mga gusto kayo mga dilawan na whatever, ng iba na mga kaibigan, hindi naman po pwede yun. Nadidiktahan ko kayo, aawayin ko kayo. Hindi naman ako ganun eh. Marami ako mga kaibigan. 'Di ba? Na nagsasabi sa akin, "Uy, palangga, ganito, ganyan, ganun, ganun." It's okay. Choice mo yan eh. As long as, okay tayo at, yun lang ako. Hindi ko pwedeng utusan ng isang tao. At saka, by the way, never ako nag-uutos sa mga tao o kaibigan o kapatid na ipagtanggol ako. Kaya ko ipagtanggol sarili ko. But I'm grateful kung ipagtatanggol mo ko, right? Kaya I'm grateful with my team Alindog, lahat sila. Okay? Lahat kayo. Team Maharlika. Originally, we are Team Maharlika. Pareho lang yung Team Maharlika, Team Alindog, pareho lang naman. Kasi ako kasi lagi nasasabi, Alindog, Alindog, kaya Team Alindog tayo. So, thank you. But sa buong buhay ko, ito, sino nagsabi ka na? Si Ian, ikaw ba yon? Gusto mo yung mga life stories? Never akong humingi ng rest back sa mga kaklase ko. Alam nila yan. No, inaway ako ni Pedro o ni Juan. Lumalaban ako mag-isa. Suntukan, laglagan sa kalog, laglagan sa, makinuwento ko sa inyo, laglagan sa kalog. Ano bang kalog sa Tagalog? Kanal, di ba? Laglagan sa kanal, hindi ako mangingi ng rest back sa inyo. Kaya ko naman ipagtanggol sarili ko eh. At saka hindi kita idadamay pag kaibigan kita. But syempre, kung kaibigan kita na pinagtatanggol mo ko, thank you so much. Diba? Ganon yun. But hindi kita uutusan na aaway ko si Petra, dapat makipagsapakan ka rin. Pero, kung gusto mo pagtanggol, din okay lang din sa inyo. Pero kasi, we'll talk about, iba kasi yung real life story sa politika eh. Iba kasi dito sa social media. Pero kung magkakasama tayo, like walang camera, hindi ganito. May nang api sa'yo, may sumapak sa'yo, or what? Ay pagtatanggol kita palangga. Baka makagurgur ako ng tao that moment. Biglang ko niya, naglalakad tayo. Hindi natin alam kung ano nangyayari. Bigla kang sinapak. Kahit hindi ko alam kung may kasalanan ka in the past, baka makagurgur ako ng wala sa oras. Diba? So, ganun ako. Ganun ang buhay natin. Sabi ni Jopet, bakit daw hanggang ngayon, hindi nakukulong si Lisa Tanas. Malapit na yan, makukulong din yan palangga. Si DPSA ng UAE. Anyway, nakadalawang oras na ako. Ayoko mag 5 hours. Kasi alas 7 na ng umaga, magbabarbecue pa ako. I love you all. Thank you sa lahat ng mga tatay na hindi mahilig sa malalaking susubels o mahilig din paminsan-minsan. Enjoy your day. Kalabitin nyo si Palangga. Bigyan nyo ng bonggang-bonggang performance na hindi niya makakalimutan. Okay? That's the best part na pwede mong magawa bilang tatay. Umararo ka ngayong araw na ito. Umararo ka ng bonggang-bongga. Mag-ano ka.
magpakitang gilas ka para ang saya-saya. Alright? I'll see you later. Mwah, mwah, mwah. Bakit ay gano'n yun? Lagi naman nila sinasabi yan. Wala pa kami nakikitang warrant of arrest ng ICC. Oo, kasi ang plano nila dyan, pag hawak na nila yung warrant of arrest, bigla na lang ho nilang dadakpin. Bigla na lang ho nilang dadakpin at itatapon sa dahig itong mga tao na ito. Ganyan ho, kawalang iya ang ating gobyerno ngayon. Di ba ga? Yung hambog na si John Vic Remulla, ay nung nagsabi ng tungkol sa meron na daw hong warrant of arrest para kay Bongo at saka sa dalawang pulis, sino pa ba yung mga nabanggit? Galing sa AC nako. Sa ICC. Ay sabi ni John Vic, wala pa daw. Wala pa daw. Baka daw sabog lang daw si Pulong nung sinabi niya ito. Kasi ang sabi ni Pulong is galing doon sa highly trusted, parang gano'n, na source, yung di umano, meron na daw warrant of arrest galing sa ICC para kay Bongo. Expected natin yan. Pero sa tingin ko, kung nakikinig si Congressman Pulong, palagay ko, sige nga, total, hindi naman matanda yung kakalabanin mo, no? Ngayon, ituloy nyo na yung suntukan. Oo, malaman na kung sinong magaling. Ano kaya mangyayari? Para nang saganariguan na matapos na. Matapos ng mga kung ano ng mga alingasgas at puro mga chismis. Oo. Ngayon ka maghamon ng suntukan na Congressman Pulong, kasi nangangamoy hamon ng parang naghahamon ng suntukan itong si John Vic, eh. Pero hindi. Sinagot na ho ni Congressman Pulong ito pong banat na ito ng hampog na si John Vic Remulla. Sinagot na. However, ako naman, in relation to that, ang masasabi ko lang, huwag kayong magpapaniwala dyan sa hambog na yan. Bakit ay gano'n yun? Lagi naman nila sinasabi, wala pa kami nakikitang warrant of arrest ng ICC. Oo, kasi ang plano nila dyan, pag hawak na nila yung warrant of arrest, bigla na lang ho nilang dadakpin. Bigla na lang ho nilang dadakpin at itatapon sa dahig itong mga tao na ito. Ganyan ho, kawalang iya ang ating gobyerno ngayon. Di ba ga? Tayo ho ay alipin ng mga banyaga. Ang ating gobyerno, alipin ho ng banyaga ang gobyerno ho natin, itong bangag na administrasyon. Kaya bawat utot doon sa dahig, bawat utot ng ICC at ng Amerika, ako lumuluhod. Nakakahiya. Hindi ba ga? Kaya naman ho, wag kayong pakakampante kasi alam naman ninyo na itong administrasyon na ito sinungaling. Sorry. Sorry po, mali po ang nabanggit ko. Hindi pala sinungaling itong administrasyon na ito. Hindi, sorry po, hindi po kayo sinungaling. Sorry. From the bottom of my heart, sinasabi kong ang bangag na administrasyon na hindi po sinungaling. Hindi lang kayo nagsasabi ng totoo. Kaya wag kayong pakakampante, baka yung mga hudas na Pilipino na kampon ng mga banyaga, bigla na lang dakpin itong si Senator Bongo. And we're expecting that. Si Senator Bongo, hindi naman nagtatago. Kung saan mayroong kailangan tulungan na taong bayan, nandun. Di ba, pag may session, nasa Senate, nasa plenaryo, dumadalo. Di ba? So, kaya madaling madadakip ito. The thing is, papayag ba tayo, mga Pilipino? Ay sobra na itong pangwawalang hiya ng administrasyon na ito sa atin, eh. Sinasampal ka na, tinatadyakan ka na, pagulong-gulong ka na, may sipa ka pa. Payag kayo doon? Hanggang, Sus Mariusep, mga Pilipino, ipakita nyo yung 22 milyon na lang, wag na ho yung 30 milyon, 22 milyon na lamang na bumoto kay Sara Duterte kung nandyan talaga kayo. Tumindig naman kayo. Aba, ay walas tika ha. Ganyan na lang kayo ng ganyan. Tapos reklamo naman kayo ng reklamong mahirap ang buhay. Ay, di naman kayo kumikilos.
Ang sabi sa Biblia, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ronnie Ramos, Kapal Pilipinas. Hindi maaaring hindi maaaring dasal kayo ng dasal pero hindi naman kayo kumikilos. Hindi ba ga? Kaya kung kayo ay may panalangin na kumilos din kayo. Bante Pia. Good morning, Angelo Redaha. Happy birthday, Pambansang Bayani Gat Jose Rizal today, Friday, June 19. 13 years death anniversary ni Tatay Peli Redaha. Uy, naku, nakikiram. Oh, sorry for your loss, Angelo Redaha. 2013, ngayong Biyernes, June 19, 2026. And happy Tatay Day, Kabante Kuya Ronaldo Ayang Ramos mula sa Malolos, Bulacan. Thank you, Angelo Redaha. At tatay ka na ba? Kung hindi pa, ay happy tatay sa iyong Tatay Day. Happy tatay sa iyong Tatay Day. Happy Tatay Day sa iyong ama, ha? Pagamat na sa langit na. Mon Samson, kape. Bante. Boss Dick Villanueva, ayun, nabasa ko yung script mo ng report mo. Mamaya, maganda yung report nitong si... gano'n din pala sa France. Grabe, mamaya, pakinggan ho natin. Miss Marian Soria, Ma'am Marian, good morning. At Ate Marian, good morning. Manny De Leon Basalyahe. Bante Pia. Ganda ng pangalan, ha? Pero in short, Wating. Good morning. Prince Rad Perona. Sabi ng idol kita, boss. Ako, salamat to. Pero wag niyo akong idolohin. Be yourself. Be yourself. Ako lang to. Okay, mag-alala. Ako lang to. Bante Pia. Sabi naman ni Dick Villanueva, meron nga daw bahay sa Saldico na halagang 200 million euros na 10 kwarto na apartment sa Paris. Ito ba yun? 200 million euros talaga? Niya nabili? O baka mas mura? But whatever it is, edi, ang importante, may bahay siya dyan, 10 kwarto at apartment sa Paris. Bante Pia. Oy, si Liguan Chana, good morning. At saka ito pala si Boss Dick Villanueva, yung ating yung ating mata at tenga. Ayan, yung ating correspondent from Paris, France. Europe actually. Ay member pala ng Knights of Rizal, Paris. Bante Pia. By congratulations.